Ito nga yung pangatlong araw ng pag-aayos ng bahay ni Nanay Concepcion, ang matandang bulag na nasa bukid na halos matatapos na nga ang pag-aayos na nung una ay halos butas na nga ang bahay nila, pero ngayon malaking pagbabago na. Pero bago nga kami magtungo sa kanila ay dumaan muna kami sa bilihan ng bigas na dadalhin natin sa kanila. Dahil nabanggit nga rin sa atin ni Nanay Concepcion ay nangihingi na lang muna sila ng bigas sa kanilang kamag-anak. Mahirap ang sitwasyon nila, lalo na umaasa rin lang sila sa bigay ng kanyang mga anak. Kaya samahan niyo po ako mga babayan sa aming paggawa. So magandang umaga sa inyong lahat mga babayan. At muli po nagbabalik kami dito sa bahay ni Nanay Concepcion para gawin po yung kanyang kusina at yung CR nila. Pangatlong araw po nga paggawa dito at medyo natagalan dahil na rin po mayroon po ng sakit at ngayon lang ulit na gumaling. So yan, si Kuya Henaro, so, nakita ko din sa labas. Ayan, so kaya mo ito Kuya, dalhin? Kaya naman ni Kuya Henaro, ang problema nga lang talaga ay nanginginig-nginig baga kanyang katawan. Sige, hakot! Lakas si Kuya Henaro magbuhat. So ngayong araw ay tatapusin na namin ni Tate rin yung trabaho din kay Nanay Concepcion. Hello Nay! Nay, kumusta? Okay lang ho at puno na ulit yung lagayan ninyo ng bigas. Salamat! Oo po, walang ano man po. Thank you very much po sa ating sponsor na si Ma'am Monica. Yan. So, salamat, mapupuno na naman yung kanyang bigasan. Kahit walang ulam. Pag nakapaglaga ng talbos ay ayos. Ayos na ho. Wala nang problema. Basta may bigas, ayos na ho. No? May kasabihan nga na, kasabihan nga mawala ng lahat, huwag lang bigas. Huwag lang bigas. Mari friend Manong? Pwede po. Yan, so yun kasi ang gagawin namin ay yan, lalagay dun sa kusina ni Nanay Concepcion. Lalagay din kaming lababo. Salamat. Para dun na ikaw maghuhugas sa loob, hindi ka na mapunta sa labas. Naho. Salamat ng marami at tumulong. Napagpalain tayo ng Diyos. Ang guminawang buhay. Hindi nyo napapansin yung sahig nyo, tiles na? Huwag kang mainit. Huwag kang mainit. Hindi nyo napapansin yung sahig nyo, tiles na? Tiles na rin. Inunan na nga namin gawin ang CR ni Nanay Concepcion at bago nga namin ito simulan ay tinabas muna namin ang mga sanga na gagawing haligi ng CR nila. Sobrang lago na nga rin talaga. Ito rin daw talaga ang ginawa nilang haligi noon. Pero dahil nga sa kakapusan na hindi na nila natapos gawin at talagang kinulang na rin sa budget. Kaya kung makikita natin yung kabilang side lang meron tabon. At habang busy nga kami sa paggawa ay busy rin itong si Nanay Concepcion at si Kuya Henaro. Tinatabi na nila yung mga gamit na nasa lababo para mamaya ay dire-diretso na rin ang aming trabaho. Halos sira-sira na talaga ang kanilang kusina. Na kung napanood nyo nga yung una natin silang makilala ay halos open na talaga ang kanilang kusina. Mabuti na rin talaga walang pumapasok na ahas sa bahay nila. At isa pa tanging sako lang ang kanilang pang-cover dito. At hindi rin talaga napagawa dahil sa kakapusan. Mahirap din talaga ang buhay nila lalo na wala nang nagtatrabaho sa kanila. Kaya inaasahan lang talaga nila ay yung mga anak niya na minsan nagbibigay raw sa kanila at kamag-anak. Bagamat ganito ang sitwasyon ni Nanay Concepcion ay talagang likas sa kanya ang kasipagan. Kaya umahanga rin talaga ako sa kanya at nagulat nga rin ako nang mapansin ko ang kanilang bigasan na talagang said na nga. Kwento nga ni Nanay Concepcion ay nanghingi na lang muna sila ng pansaing ngayon at talagang kanilang pagkakasyahin. Kaya salamat din po sa ating sponsor na si Ma'am Monica na talaga pong malaking tulong po ang binigay sa kanila. At ika nga ni Nanay Concepcion, ayos na kami basta may bigas, madali na lang ang ulam. At napansin ko rin ang mga sampayang ito na isa rin ito sa gabay ni Nanay Concepcion na kapag nahawakan na daw niya to, alam na niya na nasa likod na siya ng bahay niya. Meron din ito malapit sa poso nila. At nagpatuloy nga sa pag-trim ng panghaligi nila, bali lalagyan nga ito ng yero para hindi na maulunan kapag nasa loob sila. At habang nga kami gumagawa, si Kuya Henaro ay nanonood at tipong nasisiyahan sa kanyang nakikita. Ika siguro nito magkakaroon na kami ng maayos na CR na matagal na nilang pinapangarap. Salamat din sa ating Panginoon na binigyan tayo ng lakas ng pangangatawan upang magawa ang ganitong bagay at matulungan sila sa ganitong paraan. At salamat din po sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Na kung hindi dahil sa kanya, hindi natin ito magagawa. Salamat po sa inyo. God bless you po. At sa lahat ng mga anonymous sponsors po, thank you very much po sa inyong suporta at pagtitiwala sa aking channel.
Dahil muna. Paano pag nadumi kuya ang nagamit ng CR, di basang-basa pag naulan? Panaulan. Basta. Diretso ligo na. Diretso ligo. Maya-maya nga lang ay biglang sumama ang panahon, kaya biglang dumilim ang paligid. Hindi pa nga tapos ang paggawa ng CR nila, kaya lumipat muna kami sa kusina habang nagpapatila ng ulan. At tinanggal na rin namin yung sirang parte ng lababo, bali sa kabilang side ay okay pa. Matibay pa ang mga kawayan dahil na rin siguro sa hindi nababasa itong parting ito. Ganun pa man ay malaking ginhawa nga ito para kay Nanay Concepcion dahil hindi na niya kailangan lumabas pa para maghugas at maglaba dahil siya rin daw gumagawa ng halos lahat dito na kahit wala nang makita si Nanay Concepcion ay pinipilit niyang gawin ng mga ganung bagay. At sa hindi inaasahang bigla nga nag-brownout, iniisip nga namin kung paano namin gagawin dahil wala kaming makita. Mabuti na nga lang din talaga at may cellphone na kahit na mahina ang ilaw ay talagang tsatsagaing magawa. Ay si Tatay rin nga ay hindi makapaggawa. Malabo na rin talaga ang mata ni Tatay rin kapag ganitong madilim. Kaya pinagpatuloy ko na lang at tinulungan ko na lang si Tatay rin upang nang sa ganun ay wala kami masayang na oras. Na ang CR ng Nanay Concepcion. So puro pinaglumang yero po nilagay namin para sa kahit mabasa din sa loob ay okay lang. Ayan. So malayo din sa dating itsura nung CR nila. Kuya naroon ang bakala maglagay ng pinakang pintuan kahit sako pwede na. Basta wag lamang silang may privacy lang. Ayan. Okay ayos na. Tago ka na dyan. Tago na. Hindi ka na makikita sa loob. Ano masasabi mo sa CR mo? Ha? Materialis pertis. Nanay, tapos na ang bahay mo. Maayos na ulit. At yung kusina mo okay na din. Tapos yung CR. Kaya tabo na. Tabo ng butas. Tabo na talaga. Wala talagang cover. Wala lang kalabas. Oo. Talagang kitang-kita pag CR. Ay, bahala na din na kuya. Alagyan na lang ang sako. Kuya? Sako na lang. Hinat ako bahala na ng takip. Yung kanun. Madali lang gawin yun. Pag may sako yung dalawa ay. Pwede na pong ilagay, no? Ano mo sabi mo? Tapos na yung dating hindi man nagawa. Maraming salamat. Marami. Yung inyong iniisip na ay kung magkameron man ay apagawa ko pero ngayon ay tapos na. Tapos na. Salamat sa nagawa at salamat sa nagtulong. At sakto-sakto pala yung pagdala din namin ng bigas at wala kayong bigas ngayon, no? Talagang sa ida nakita ko. Itong isang buwan. Isang buwan. Yung dala mo. Sakto lang din, no? Isang buwan ulit yan. Ganyan din lang din ko ng karanay. Mabuti na lang at nakapagdala at nag-atid ng tulong po. At may nagbigay ng tulong sa atin, no? Thank you very much po kay Ma'am Monica sa ating sponsor.
So mga babayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At muli po, maraming salamat sa ating sponsor na si Ma'am Betty na paggawa po ng bahay Nanay Concepcion. At doon sa bigay na bigas. Salamat. Kay Ma'am Monica, thank you very much po sa tulong nyo kay Nanay Concepcion. At sa lahat ng mga tinutulungan ko dito sa Oriental Mindoro. Ayos na po namin yung bahay Nanay Concepcion. At malaking kaluwagan ito sa kanilang pamumuhay sa araw-araw dahil din nila iisipin yung kanilang bahay na ganun ang sitwasyon, pero ngayon okay na. Sige nanay, sa sunod na lang ulit po ang balik namin, no? Bisita na lang po ulit kami, ano? Maraming salamat. Kamustahin, no? Sa inyo, tukwan. Pagkatapos. Sige ho.